At yan yung pagkakamali din ng ibang mga lalaki. Na yung asawa nila is salon owner o marunong sa salon, marunong sa services, is sila hindi marunong. Kaya ang ginawa, nagbukas ng ibang negosyo. Dyan. Kasi wala nga ako dyan. Wala rin naman akong alam eh. Hindi ako marunong maggupit. Hindi rin ako marunong magkulay. Mag-nail cutter, alam ko. Paano nga ba palakihin ang isang salon business? Lalo na kung hindi ka naman marunong sa kahit anong salon services. Kaya ba? Pwede ba? Malamang hindi. Hindi ka marunong dyan eh. Hindi mo pwede. Hindi kaya. Pero dito sa channel na to, sa video na to, is ituturo ko sa iyo kung paano magpalaki ng isang salon kahit hindi ka marunong. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo. At ituturo ko sa iyo kung paano ko napalaki ang aking salon business kahit hindi ako marunong sa kahit anumang services. Noong 2016, no, napunta kami dito sa Digos kasama ng asawa ko. Yung asawa ko kasi is matagal nang nasa salon industry. Siguro mga 16 pa lang siya, nandun na siya sa isang salon. At noong 2016, nagkaroon ng magandang opportunity. Yung boss niya dati, nagkaroon ng problema. Papalaki na kasi yung negosyo niya. No? Papalaki na yung negosyo niya at walang mag-handle dito sa branch sa Digos. Kasi palagay ko yung branch niya noon ay mga mahigit 10 na. 10 or 20 branches. Nagkataon na walang mag-handle sa branch ng Digos. Galing po kami ng Davao. So, inoferan yung asawa ko na kung kaya ba niya mag-handle ng isang branch ng salon. Pero yung asawa ko ay matagal na sa salon at naging manager na rin siya nung edad niya na 18. So, ibig sabihin kung 16 pa siya nag-start, pagka 18 niya, naging manager na siya ng isang salon. So, mula noon, ng 2016 hanggang 2017, 2018, hanggang 2021, nandun kami sa isang salon. Naging part owner kami o naging manager yung asawa ko doon. At mula noon, nung pagka 2021 ng November, nag-start kami ng sarili naming business. Ito yung Zell Salon, ang pangmalakasang salon ng Mindanao. Sa usapang paano mo palakihin o kaya mo bang palakihin yung salon business, mahirap yan, lalo na kung hindi ka naman marunong sa mga serbisyo na ganyan. Pero sa buhay namin, yung asawa ko siya yung magaling sa services. Pero ang negosyo, hindi pwedeng isa lang yung magaling dyan. Hindi pwedeng nakapokus ka lang sa operasyon. Kasi ang negosyo meron niyang 4 na parte, 4 na bahagi o 4 na problema. Una, sa operation, o yun yung sales. Pangalawa, yung marketing. Pangatlo, yung problema sa tauhan at sa lahat. At pang-apat, yung mga maraming problema pa. So, hindi kami nakatutok lang doon sa problema na yon. Yung asawa ko is magaling siya maggupit, magkulay, mag-reband. Pero yung pag-handle ng tao o yung iba pang gagawin, katulad ng sa mga financial, hindi niya na matutukan yon. So, ang ginawa namin, yung asawa ko yung sa operation, ako naman, dito ako sa likuran. Wala ako doon sa harapan ng salon. Kung papasok ka sa salon namin, wala ako dyan. Hindi mo ako makikita dyan. Kasi wala nga ako dyan. Wala rin naman akong alam hindi ako marunong maggupit. Hindi rin ako marunong magkulay. Mag-nail cutter, alam ko. Magupit ng kuko. Yan lang. Wala ako dyan. Pero, kaya nga bang palakin ang isang salon kahit hindi ako marunong? Sa totoo lang, yung business namin is nakasistema na. As in, gumagana na. Tumatakbo na. Meron kaming 4 na branch ngayon. At magbubukas, open na pala ang ating Turil branch sa Davao, Agtun Street. Pero yung grand opening natin ngayong June 8, 2025. Kaya kita-kits tayo. So sa katanungan na kaya nga ba, pwede nga bang palaki ng isang salon kahit hindi ako marunong sa services? Pwede yan. Kaya yan. Kailangan mo lang ng kakampi. Kailangan mo lang may magaling sa services na yan. May magaling
sa operation. At ikaw, bilang entrepreneur o bilang business owner, nandun ka sa likuran, nandun ka sa kabilang parte. Alam mo yung totoo dito, marami akong kilala na salon owner din, yung babae, yung asawa, I mean. Tapos yung mga asawa nila, yung mga lalaki, bakla. Bakla. Hindi bakla. Yung asawa nila, hindi marunong sa services. 'Di ba? Kasi alam naman natin na pag yung isang lalaki nandun sa salon, yan yung pinaniniwalaan natin na mali naman pala. Bakla, no? Pag naggugupit siya, nagkukulay, parang tingin natin sa kanila bakla. So kadalasan yung mga lalaki, ito experience rin namin to. Noong 2016, 2017, nag-handle na kami ng salon. So, bilang lalaki, ayaw kong pumasok dun sa salon kasi nga, lalaki ako. Ako yung asawa. So, ang ginawa ko, nagbukas ako ng ibang business. Pumasok ako sa food business. Sorry. Pumasok ako sa kahit anong negosyo. Food business. Basta kahit anong negosyo pinasok ko. Kasi, ayaw kong bakla. Ayaw kong maging bakla. Ayaw kong masabihan na bakla ka ba? Bakla ka? Bakla ka no? Ba't nandiyan ka? At ano ko rin na tayong mga lalaki may may sariling trabaho, may sariling negosyo kasi tayo yung padre de pamilya sa buhay, 'di ba? Sa buhay mag-asawa. At yan yung pagkakamali din ng ibang mga lalaki na yung asawa nila is salon owner o marunong sa salon, marunong sa services, sila hindi marunong. Kaya ang ginawa, nagbukas ng ibang negosyo. Yan yung pagkakamali namin ng siguro 5 taon. Pero ang dapat naman talaga is tulungan, hindi kompetensya. Sa pagnenegosyo sa mag-asawa, kakampi mo yung asawa mo. Asawa mo nga inasawa mo nga Pero na lang kung pinilit ka, problema na yan. Hindi na yan kakampi, kaaway na yan. Yan yung kadalasan nangyayari, di ba? Nagiging kakompetensya mo yung asawa mo. Kasi, ang pangit kasi tingnan, lalo na sa akin, ako yung lalaki tapos ako yung walang trabaho. I mean, may trabaho pero hindi ganun kasi wala akong negosyo. Kaya yung purpose ko noon, mag-start ng business para naman may maipagmamayabang ako na negosyante rin ako. Kahit nga, hindi ako magaling sa ganong negosyo. So, yan yung problema sa sa mag-asawang, yung babae is mayroong salon at yung lalaki gumawa na lang ng ibang negosyo. Malamang mahirapan kayong palakihin yan. Pustahan. Kasi experience namin yan ng 5 taon. Na meron na kaming negosyo, naghanap pa kami ng ibang negosyo. Nag-iisip ka ba? Meron ka ng problema, nakukulangan ka pa. Yan yung mga problema. So, ang gagawin mo bilang asawa, kung ikaw nakikinig ka ngayon, o kung ikaw yung salon owner ngayon na babae, tawagin mo yung asawa. Sige na, palapitin mo. Loko-loko. Bilang may asawa, o ikaw yung asawa, o ikaw yung husband ngayon, ang gagawin mo, kung hindi ka marunong sa mga services, maghanap ka ng services, maghanap ka ng gawain na marunong ka. At kung hindi ka marunong, pag-aralan mo. Huwag ka nang mag-alibay-alibay. Tulungan nga dito hindi yung kompetensya. 'Di ba? So maghanap ka ng gagawin. Kung yung asawa mo nakatutok sa pagkulay, operation, sa mga services, ikaw, doon ka na lang sa pag-handle ng tao. Paghawak ng pera nyo, cash flow, paano paikutin. At pagpapalaki ng negosyo. At dyan ako nakatutok sa business namin. Kaya namin napalaki ang aming negosyo. Mag-4 years pa kami ngayong November. At meron na kaming 4 na branch. At balak ko ngayong October magbukas kami ng isa pang branch din. 'Di ba? So, kung ikaw ay isang negosyante na may-ari ng salon at yung asawa mo ay nagtayo ng ibang negosyo, tawagin mo. At i-follow nyo ako. Gusto nyong matuto magpalaki ng negosyo kahit hindi ka marunong sa kahit anumang serbisyo? Follow nyo, Jeff 5. Tuturuan ko kayo kung paano namin napalaki ang aming negosyo. Yan lang, magandang umaga at
trabaho-trabaho talaga ang pagnenegosyo. Mga salon owners dyan, follow and share, like nyo to. Para naman yung ibang negosyante na may salon ay matuto. Bye-bye. Trabaho-trabaho pa tayo.